So ayan, makikita nyo yung mga vandals nagrally kanina rito. Ayan yung mga katagang iniwan nila sa gate ng St. Gerard. A few moments later. Ito nga, ang bumuwad sa atin ay mga kapulisan na. Tapos ang nangyaring rally kanina dito sa labas ng St. Gerard, no? So napunta tayo rito dahil may report sa atin na may mga hazard daw dito kanina, especially yung mga nakakalat sa kalsada, no? So delikado yun para sa mga kapatid nating rider na napapadaan dito, lalo sa mga delivery rider. So ito yung building ng St. Gerard Company o construction company. Actually dalawa yan. Ito yung main building at yung isang yun, ito. Ayan yung pinaka main building at yung isa ay building din ng St. Gerard. Napakalaking lupa o compound ng company na ito, no? Pasukin natin loob kung saan nangyari kanina yung mga kaguluhan. So ayan, makikita nyo yung mga vandals, no, ng mga nagrally kanina rito. Ayan, pagtad ng pintura o spray. Ayan yung mga katagang iniwan nila sa gate ng St. Gerard. Ayan, wala pa kagandang building ito, kaso itong sinapit sa galit ng taong bayan. Parang nasa 5th floor o 6th floor yata ang taas ng building ito. Ayun, may elevator pa kita dito sa labas. Ito yung pagkagawa ng mga lalista kanina. Natin sa may bandang kabila. Ayan, may mga vandals pa rin dito sa kabilang side ng St. Gerard. Ito rin, pati ang GMA 7 ay nakaabang dito at ang ABS-CBN para sa kanilang kaganapan na mangyayari dito, no? So at least kahit paano ngayon may mga naka-standby na police. So ito yung parking lot ng St. Gerard Construction. I think dito nakaparado yung mga empleyado. So ito na yung mga CDM o yung mga deployed ng PNP para mapanatili ang kapayapaan dito o katahimikan. May iwas na mga casualties in case na magkaroon ulit ng pangalawang rally o sumugod ang mga militanteng grupo. At least may iwas ng mga sakit. Sana maging mapayapa ang mga susunod na pangyayari o kaganapan dito sa lugar ng Pasig. Yun lamang po, and God bless us all. Isang motovlogger ng